Peste ka! Tumigil ka! Ngayon ay espesyal na araw sa aming baryo. Ang Chu Corporation ay darating sa aming baryo para mag-ikot at mag-inspeksyon. Kuya driver, pwede mo ba akong isakay papuntang bayan? Hinahabol ako ng nanay ko. Bibigyan kita ng pera. Nakikiusap ako. Paandarin mo na ang sasakyan. Ibebenta ako ng nanay ko sa Wangpizi. Nag-aaral pa ako. Hindi ako pwedeng mag-asawa. Peste kang bata ka! Bumalik ka dito! Salamat, Kuya driver. Ginoong Chu, Bakit ka umalis mag-isa? ikaw ang nag-ayos ng seremonya. Ikaw na ang mag-enjoy niyan. Kuya driver, hindi naman ako nakasagabal sa iyo. Gising! Gising! Bakit ako nakatulog? Ay, hindi pa ako nagbabayad. Ito para sa iyo. Kahit hindi marami, pero ito na lahat ng pera ko. Ah, at ito pa. Ito ay gawa sa aming baryo. Napakasarap nito. Regalo ko sa iyo. Ito na lang ang pambayad sa natitira kong pamasahe. Ay, teka lang. Kailangan kong kunin yung 2 piso, kasi sasakay ako ng bus para puntahan yung kababayan ko. Paalam. Pilyo, bakit mo? Tinanggal yung babae na ipinakilala ni Lola sa'yo. Tinanggal mo. Lola, ilang beses ko nang sinabi, huwag mo na akong ipakilala sa mga babae para sa blind date. Hindi ako maakit. Muking. Oo nga, hindi ka ba umuwi sa baryo para sa bakasyon? Bakit ang bilis mong bumalik? Sa totoo lang, tumakas ako sa bahay. Kailangan ko ng 5,000 piso para sa pag-aaral. Bakasyon ngayon, di ba? Gusto kong kumita ng pera sa sarili kong sipag. Hindi ka pa ba pinipilit ng nanay mo? Pakasalan mo yung gunggong sa dulo ng baryo? Sige, huwag kang mag-alala. Isasama ka ni ate. Magtrabaho. Kikita tayo ng malaki. Masyado bang maikli itong palda? Ay, ang ganda ng katawan mo. Kailangan mong ipakita. Ikaw ang bahala sa mga pribadong kuwarto sa harap. Maging listo ka. Tara. Dumating ngayon, lahat ay taga Jiangcheng, mga kilalang socialite, sinabi ni Lola Chu. Sila, isa-isa, ay na-block mo lahat. Ngayon, nakita mo na silang lahat. Piliin mo kung sino ang gusto mo, at iuwi mo. Yang Ziyan. Apo, mas mukha kang apo kaysa sa akin. Sabihin mo, ikaw ba ay, nakatanggap ka na naman ng pabor mula sa lola ko? Ay, Mr. Chu, huwag kang masyadong tumanggi. 10 henerasyon na kayong iisa lang ang anak. Ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya Chu. Kailangan may tagapagmana. Nag-aalala si Lola na magkaroon ng apo sa tuhod. Mr. Chu, ito ay para sa iyo. Isang toast. Tara, inom. Halika, inom tayo. Hindi na. Isa pa. Tara, tara. Ayoko uminom. Siya iyon. Hindi ko inaakala na ganoon siyang tao. Tara, inom pa isa. Mr. Chu, sino ang gusto mong i-toast sa inuming ito? Pumili ka. Ang pangalan ko ay Chu Heng. Huumutsing. Umalis na kayong lahat. Ikaw, manatili ka. Waiter ako. Hindi ako hostess. Salamat sa paghatid mo sa akin. Magkakilala ba kayo? Huwag mo siyang apihin. Oy, Chu, natuto ka na ring maging maginoo. Huwag kang magpalinlang sa kanila. Mahinhin. Pakitang tao lang yan ng mga babaeng ganyan. Sisi. Huwag kang mag-alala, Chu. Bihira kang nagka-interes. Ako na ang bahala sa kanya. Chu, lasing ka na yata ngayong gabi. Mag-check-in tayo sa hotel sa taas. Tara, tara. Mga lalaking gago. Bitawan mo siya. Pinunong Huwang. Ang kapatid kong babae galing probinsya. Hindi marunong. Hindi marunong tapos? Ganyan ba ang pagtrato sa bisita? Humihingi ka ng tawad kay Pinunong Huwang. Ito ang aming importanteng kliyente. Hindi natin siya pwedeng ma-offend.
Sige, iinumin ko na. Pakiusap, tigilan mo na kami. At itong bagong babaeng ito, Naiintindihan ko, Pinunong Huang. Kakagaling lang sa probinsya. Kailangan nilang matuto mula sa iyo. Ayos, napag-usapan na. Ang inumin sa susunod na buwan. Ikaw na ang bahala. walang problema. Kyumuking. Huwag mo akong sisihin. Sa labas. Walang madali. Hindi ikaw. Hindi na makita ang babaeng iyon. Ikaw na. Alagaan mong mabuti si Ginoong Chu. Hindi ka magsisisi. Ginoong Chu. Si Chu Heng ba ng Chu Group? Huwag kang mag-alala, Ginoong Yang. Siguradong aalagaan ko si Ginoong Chu. Si Chu Heng nga, nakakuha ng ganyang mayamang asawa. Hindi na ako mag-aalala sa buong buhay ko. Bitawan mo ako. Siya, Talagang swerte ko. Gusto mo lang ako paasahin, di ba? Buksan mo ang pinto. Dali. Ginoong Yang, ikaw pala? Ginoong Yang. F ako. umuwi ka na. Hindi na kita kailangan. Sumama ka sa akin. Kyumuking, sinira mo ang plano ko. Itatago ko ito. Hempe, Chu Muching, Ang init. Q Muching. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Chushing. Chu Heng. At bakit ka nandito? Gising ka na. Chuheng. Ikaw ba ang naglagay ng droga sa inumin ko? Yung baso ng alak. Ako, maglagay ng droga? Kahit papaano, presidente ako ng kumpanya. Hindi ako bababa sa ganoong level. Hindi ikaw. Bakit ako nasa kwarto mo? Ako rin sana magtatanong sa'yo. Kahapon, ikaw mismo ang pumasok dito. Kagabi, 2 baso lang ng alak ang ininom ko. Hindi maaaring si Area. Ano ang problema sa CEO? Dahil CEO, pwedeng mang-agaw ng kung ano. Biglang nagbago at hindi na nakikilala. Sinira mo ang aking dangal. Sa lahat ng dako, ikaw ang una. Ako ang nag-assume, maliwanag. Ito ay isang setup. Hindi ko inaasahan na ganito ka talaga. Sabihin mo na, magkano ang gusto mo? Anong ibig mong sabihin na ganito ako? Sinasabi mong pera ang dahilan ko para siraan ka. 10 milyon. Ituring mong bayad sa pagkakamali ko, sa pagkakakilala sa'yo. Sinong may gusto ng pera mong yan? Huwag mong insultuhin ang tao. Huwag na kitang makita pa. Akala ko talaga, na isa kang simpleng babae. Sa simula pa lang, nilapitan mo ako ng may balak. Muking hindi ka umuwi kagabi. Nag-aalala ako sa'yo. Pagkatapos kong uminom ng sobra kagabi, ano ang nangyari? Dinala ka ng mga tao ni Mr. Chu. Hindi ko napigilan. Magpapalit lang ako ng damit. Tama na yan. Siya ay isang ganap na walang hiya. Binigyan ka ba niya ng kompensasyon? Gusto mo bang ako ang manghingi para sa'yo? Hindi ako tatanggap ng ganyang pera. Ang nangungupahan sa 808 nag-iwan ng gamit. Pakisuyong ipadala na lang sa kanya. Magulo ang lugar na iyon. Iminumungkahi ko na magpalit ka na ng trabaho. Babalik na ako sa eskwela. Alagaan mo ang sarili mo. Hindi na nagtatrabaho, diretsyo na sa eskwela. Tiyak na nakakuha ng maraming pera, nagkukunwari pa. Ako si Chu Heng. 10 milyon, bayad sa pagkakamali ko sa pagkakilala sa'yo. Huwag mo na akong pakitaan. Kuya driver, pwede mo ba akong ihatid sa bayan? Napakasarap, para sa'yo. Sinira mo ang aking pagkababae. Kyumuking binabati kita. Buntis ka na. Doktor, magkano ang abortion? Naisip mo na ba? Mahirap kang mabuntis. Kung aalisin mo ang batang ito, maaaring mahirap nang mabuntis muli.
Uy, Kuya Chu, nasaan ba ang silid ng matanda? Sus, hindi ba ito yung babaeng kasama ni Kuya Chu kagabi? Oy, buntis ka? Hindi ako. Kung hindi ka buntis, bakit nasa OB ka? Binabalaan kita, Chu Heng. Siya ang bilyonaryong CEO ng Chu Group. Kung nagdadalang tao ka sa kanya, Sa tingin ko basurang CEO siya. Kayong mga mayayaman, ganyan ba kayo mang-api? Bilyonaryong CEO, araw-araw nasa bar. Kung sino magustuhan, dudukutan ng gamot, nakakadiri. Nakakadiring CEO. droga? Imbestigahan nyo to. Isang buwan na ang nakaraan sa Nightcaller KTV. Anong nangyari kay Q Muching? Doktor, anong sakit ng babaeng yun? Mr. Yang, wala siyang sakit. Buntis lang siya. Buntis talaga? Buntis, Chiu Muching. Inagaw mo ang lahat na dapat sa akin. Uy, Tia, kakita ko lang kay Muking. Chu, isang buwan na ang nakalipas. Yung babaeng kasama mo noong gabing iyon, buntis na siya. Pwede bang huwag kang magbiro ng ganyan? May sakit pa ang lola ko. Tingnan mo ito. Tingnan ko nga. Buti naman. Yung mga babaeng ganito, kahit buntis pa, hindi naman siguradong anak ko yon. Kung sino man iyon, dapat malaman ko. Ang mga inapo ng pamilya Chu, hindi pwedeng mapunta sa iba. Nasaan siya ngayon? Ako nga, ngayon pa lang, hahanapin ko na siya. Ikaw, humanap ka. Maghanap ka para sa akin. Bilisan mo, ang manugang kong babae, ibalik mo sa akin. Bilis. Ang aking mahal na manugang. Pagkatapos ng KTV noong nakaraan, ayaw mo nang banggitin muli. Yung babae, may hindi ba kayo pagkakaunawaan? Wala. Nagkamali lang ako ng tao. Mr. Yang, nakuha na namin ang CCTV. Isang buwan na ang nakalipas. Yung lalaking apelyidong Huang ang naglagay ng gamot kay Q Muking. Kaya napunta si Q Muking nang hindi sinasadya. Sa kwarto ni Amo Chu, kaya hindi niya ako niloko. Totoo ngang pinainom siya ng gamot. Q Muking, nasaan ka ba? Chu Heng, Naisip mo na ba? Mahirap kang mabuntis? Kung aalisin mo itong bata, baka mahirap nang mabuntis muli. Doktor, yung Q Muking kanina, nasaan na ngayon? Inilabas na ang papeles. Ginagawa na ang abortion surgery. Magpapalaglag. Bilang 18, Chiu Muching mangyaring pumasok sa operating room. Nasaan si Q Muking? Ikaw ang asawa ni Kiyu Mocking, di ba? Paano hahayaan ang babae na mag-isa, na magpa-abort? Nasaan siya? Hinahanap ko rin siya. Pinapapunta ko siya para magbayad, tapos nawala na siya. Kuya Chu, yung babae, baka tumakas na naman dahil walang pera. Iniligtas ni Q Muking ang buhay ng anak mo ah. Paano naman siya walang pera? Noong nasa hotel ako, binigyan ko siya ng card na 10 milyon. Ano na namang laro ang ginagawa niya? Hotel? Tingnan mo nga, mayroon bang nasa drawer na sobre mula sa Star Hotel? Buksan mo, may bank card ba sa loob? Ano ba yan? Noong araw na yon, sa pangalan ko nakabook ang kwarto. Kinabukasan, pinadalhan ako ng Star Hotel ng package. Akala ko bill, kaya hindi ko pinansin. Yang Zian, Kuya Chu, Mali ako. Ako ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ninyo. 10 milyon. Ito ang bayad sa pagkakamali ko sa pagkilala sa tao. Sino bang may gusto ng pera mong mabaho? Huwag mo akong insultuhin. Pasensya na, pasensya na. Mahal, nagdesisyon na si Mommy. Kahit na walang kwenta ang tatay mo, hindi ko rin matatanggihan ang pagdating mo sa mundong ito. Ito, ang tanging pagkakataon ko maging ina. Tiyak na poprotektahan ka ni Mommy. Wisit ka! Yung lalaking inayos ko para sa'yo, ayaw mo, pero gusto mo sa labas, mangakit ng ibang lalaki. Jabaw, kaladkarin mo siya pa uwi. See ya. Mawalang galang, may nakita ka bang babaeng mga 20 anyos? Tinirintas na buhok, puting blusa. Wala naman. Wala ba? Wala naman. Chuheng, sagipin mo ako. Binigay ko na ang 500,000 sa pamilya ninyo. Anong ibig sabihin ninyo? Niloloko ninyo ako? Buntis ako. Tingnan ko kung paano ninyo ako ibebenta. Ikaw, talagang ginawa mo ang walang hiya na bagay na ito. Hindi man lang ninyo ako tinanong kung ano ang naranasan ko sa labas. Ikaw ba talaga ang tunay kong ina? Dati ako ang nag-aalaga sa iyo, sinispoil kita. Ngayon, ginawa mo ang walang hiya na bagay na ito. Ano pa bang gusto mong gawin ko sa iyo? Q Muching, ikaw ba ay karapat dapat maging anak ni inay? Ipinanganak ka ni inay para sa akin.
kung hindi ka magpapakasal kay Kuya Wang, saan ako kukuha ng pera para mag-asawa? Kung hindi tawagin mo ang lalaking iyan, lumabas at magbayad. Kung pumayag si Muking na ipa-abort ang bata, pakakasalan ko siya. Tayo, bumangon ka, sumama ka sa akin sa ospital. Ayoko bitawan mo ako. Chuhang, hindi ako maaaring magpakasal kay Wang Fizi, lalo na hindi ko pwedeng mawala ang bata. Kailangan kong gamitin ang pangalan mo. Ang anak ko ay hindi dapat ipa-abort. Ang ama ng aking anak ay ang Chu Group Chuheng. Presidenteng Chu, Natagpuan na ang surveillance iyon ang sasakyan dinala sa Taoyuan Village. gusto nilang ipa-abort ang bata. Tara, Tumahimik ka. Inay. Sabi niya ang lalaki niya ay si Chu Heng. Q Muking. Ang galing mong magsinungaling na walang bayad. Wala nang usapan, lakad na. Hoy, inay, hindi na kailangan pumunta sa ospital at magsayang ng pera. Ako na ang bahala. Siguradong mabilis at mura. Ang kapal ng mukha mo. Kinagat mo ako. Peste! Naglakas loob kang kumagat sa kuya mo? Ngayon, kung hindi ko palaglagin ang dinadala mong bastardo sa tiyan mo, hindi na ako magiging Q. Hindi na kailangan ng pera. Ang laki ng loob ni Kuya Wang. Silid ng kasalan. lumipad, bilis. Gaano pa katagal bago tayo makarating? Mr. Chu, darating na po. Pero sa entrance lang ng baryo pwedeng lumapag. Pasensya na. Nakuha ko na ang 500,000. Huwag kayong lumapit. Kung lalapit kayo, lulukso ako sa ilog. Mamamatay ako para makita ninyo. Walang pusong pamilya. Lalaking napakasama. Q Muking. Ito na ang katapusan ng buhay ko. Mahal. Magkita tayo sa langit. Chumuching. Biro mo, pinagtatawanan mo rin ba ako? Chumuching, pasensya na. Kasalanan ko. Nagkamali ako ng pagkaintindi sa'yo. Naimbestigahan ko na. Ang totoo ng pangyayari. Bibigyan kita ng paliwanag. Habulin mo siya. Siya ang asawa ng presidente ng Chu Corporation. Kung may mangyari sa kanya, lahat kayo ay sasama sa kanya. AB. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Chuhang. Maari ba kitang pagkatiwalaan? Hindi na kita bibitawan ngayon. Nanay, ito talaga si Chu Heng na bilyonaryong presidente. Lahat kayo ang may gawa nito. Bayaw, ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Kung alam lang namin na buntis siya sa anak mo, hindi namin gagawin ito. Hembe, may kinalaman ba yan kung buntis siya o hindi? Hindi kayo karapat-dapat maging pamilya niya. Siya. Gusto niyang pilitin ang kapatid kong babae na pakasalan siya. At siya rin ang pilit na gumawa ng hindi maganda sa kapatid ko. Libin, dalhin siya at wasakin siya para sa akin. Aba, masama ang puso ng pamilya nila. Wala akong kinalaman dito. Ihanda ang sasakyan, pupunta sa ospital. President Chu, ano ang gagawin sa kanilang dalawa? Ikaw na ang bahala. Paano nila nagawang ganyan tratuhin ang asawa ng presidente? Suntukin ninyo. Aray, 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 aray. Ito ang 1,000,000 piso para sa gastusing medikal. Kung muli kayong lalapit sa asawa ng presidente, hindi na lang basta bali ng bintiyan. Anak. Nanay, patawad sa iyo. Para ba siya sa bata o para sa akin? Magdamag ka rito naghintay? Hindi, kakadating ko lang. Nakita kong gising ka pa yata. Kaya? Oo, okay naman ang bata. Dumugo ka dahil nasugatan ang binti mo. Kaya para sa bata mo ako iniligtas. Siyempre hindi. Kuya Chu, kagagaling lang ng DNA test. Ang dinadala niya ay talagang anak mo. Nagdududa ka bang hindi ito anak mo? Ako ang nagpasyang gawin ito nang walang paalam. Para rin sa ikabubuti mo. Paano kung hindi? Anong tingin mo sa akin? Kaya. Kung walang bata, namatay na ba ako sa bahay?
Mocking, ako ang lola ni Henga. Nagdadalang tao ka ngayon, huwag kang magagalit. Kahit buntis ka o hindi, papakasalan pa rin kita sa pamilya Chu. Nagugutom ka na yata. Mula ngayon, hindi ko hahayaan ang sinuman na saktan ang ating anak, at higit sa lahat, hindi ko hahayaan na saktan ka ng sinuman. Nilagyan mo muna ako ng droga, tapos mag-aalala ka pa. Hindi ko kailangan ang iyong peking pagmamahal. Lahat ito ay misunderstanding. Tingnan mo. Dali, humingi ka ng tawad sa aking hipag. Pasensya na, ako ang naglagay ng gamot kay Miss Q. Hindi lang isang tao ang nilagyan ko ng gamot. Marami akong babae na nilagyan ng gamot. Patawarin mo na ako. Patawarin mo ako. Noong araw na iyon, si Mr. Huang ang naglagay ng gamot sa iyo habang dinadala ka niya sa motel. Nakatakas ka at pumasok sa kwarto ni Kuya Chu. Sige, huwag mo nang isipin ang masasamang bagay. Mukhang nagkamali rin ako kay Chu Heng Si Eria, bakit mo ako niloko para pumunta dito? Pasensya na, nagkamali rin ako sa iyo, ituring na nating pantay na tayo Lola Chu. Salamat sa pagligtas sa akin. Pero hindi ako magpapakasal sa pamilya, Chu, dahil lang sa bata. Huwag kayong makaramdam na may utang kayo sa akin. Sabi ng doktor, mahirap akong mabuntis. Ang magkaanak ay aking desisyon. Poprotektahan ko sila. Muching. Ano pang hinihintay mo? Dali, habulin mo siya para sa akin. Muking. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang umalis. Anong ginagawa nyo? Bitawan mo ako, tatawag ako ng pulis. Bitawan mo ako. Pinadala ka ng nanay ko, di ba? Tumawag na ako ng pulis. Huwag kang matakot, nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo, kaya napilitan akong gawin ito. Magmaneho ka na. Binabalaan ko kayo ha. Ito ay illegal na pagkulong. Anong problema nyo? Paano nyo nagawang sapilitang dalhin siya rito? Uy, Ginoong Chu. Hindi ba ito ikaw? Tigilan mo na yung pag-arte mo. Kung hindi dahil sa utos mo, sino ba naman sila para hulihin ako? Humingi kayo ng tawad sa misis agad. Pasensya na, Mrs. Pasensya na. Kailan pa ako naging misis? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mocking Si Heng, inimbita ka niya rito para sabihin sa'yo ang isang bagay. Sa totoo lang, noong unang beses kitang makita, ako'y... Sa totoo lang, noong unang beses kitang makita, nagustuhan na kita agad. Nagustuhan ka niya. Kahit buntis ka o hindi. Handang-handa kitang protektahan. Mocking, si Heng namin. Hindi siya playboy. Maliban sa'yo, ang dami ng taon. Wala siyang interes sa ibang babae. Ako si Lola. Iniisip ko pa kung sila ni Yang Jian ay... Lola, huwag mong sabihin yan. Ikaw, isang bilyonaryong CEO na namamayagpag sa negosyo, ang manligaw ng babae. Bakit ang clumsy mo? Ikaw, manatili ka lang sa pamilya Cho at magpahinga sa pagbubuntis. Kapag gumaling ka na, ang kasal nyo ni Heng, ako na mismo ang mag-aayos. Lola, alam kong mabait ka sa akin. Pero hindi ko ba sinabi, hindi ako magpapakasal sa pamilya Chu. E di hindi mo gusto si Heng. Lola, nag-aaral pa ako. May plano ako sa buhay ko. Wala doon ang kasal. Sige, hihintayin kita. Ay, sige. E di huwag muna nating pag-usapan ang kasal. Ako si Lola. Gusto ko talaga ng apo na babae. Ngayon, gagawin kitang apo. Paano kung manatili ka na lang sa pamilya Chu? Lola, ito ba? Kumusta? Mocking. Pwede mo bang tulungan si Lola na matupad ang hiling na ito? Lola, kung hindi mo ako tutulungan, okay lang. At gagawin mo pa siyang apo. Hindi ba siya magiging kapatid ko? Ang tigas ng ulo mo. Tinutulungan kita na manatili siya. Lola, parang nauuhaw ako. Bilisan mo at kumuha ng tubig para sa kapatid mo. Bunso, bilang kuya mo, maganda naman ang ginawa ko, di ba? Anak, siguro mabuting tao ang tatay mo. Mocking. Tikman mo ang ginawa kong lugaw na pampalusog. Heng, inapi mo ba ang apo ko? Heng, inaapi mo ba ang apo ko? Lola,
Sana ikaw na ang pamilya ko. Lahat tayo ay pamilya mo. Ang pamilya Chu ang magiging tahanan mo. Ma, anak mo ba talaga ako? Ang ibang tao ay mabait sa akin. Pero ikaw, ganyan ka sa akin. Kailangan ko nang pumasok sa eskwela. Hindi ka na kailangang pumasok sa eskwela. Madam, ito ang hinanap ni Mr. Chu para sa iyo. Ang pinakamahusay na propesor sa buong bansa. Simula ngayon, dito ka na lang sa bahay mag-aral ng payapa. Hindi na, ordinaryong babae lang ako. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong trato. Kaya mo yan. Pero kung sanay ka nang mag-aral sa eskwela kasama ang mga kaklase mo, hindi kita pipilitin magbago. Gayunpaman, kailangan mo munang magpahinga ang katawan mo. Kapag gumaling ka na, saka ka na pumasok, okay? Libin, pumunta ka sa eskwela at magpaalam ng ilang araw para sa kanya. Si. Mocking. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Lola kapag malungkot? Ano ba yon? Ilabas mo ang pinakamagaganda para sa akin. Mocking, alin ang nagustuhan mo? 20 milyon, masyadong mahal. Lola, ayaw ko, ayaw ko. Bibili ba kayo o hindi? Kung hindi, wag na ninyong isuot. Kung masira mo, hindi mo kayang bayaran. Ah, ang buong mall ay pag-aari ng Grupo Chu. Lakas ng loob mong walang respeto kay Mr. Chu at sa Mrs. Mr. Chu, Lola, pasensya na madam. Pasensya na, mali ako. Mocking, hindi mo ba alam kung alin ang pipiliin? Huwag na pumili. Ipak lahat at iuwi. Sipo, Lola. Ang benta ay para sa kanya. Kamakailan lang, nakita ko ang mga bagong damit. Ay, paano mo nalaman na gusto ko ito? Alin ang gusto mo? Ay, yung mga bagay kong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Wala pa sa isang tsokolate mo. Haha, apo, sa wakas, naliwanagan ka na. Masarap. Ay, tingnan mo itong matandang makakalimutin. Nakalimutan ko ang pinakamahalaga. Tayo na. Magandang araw, kabuuang bayad ay 80,000. Ang mahal naman, Lola. Tama na. Ipinagpalit ko na. Lahat ay kailangang iswipe. Uy, Mr. Chu, pasensya na sa abala. Pero, pwedeng tumulong? Uy, tara na. Ay, Ako na ang kukuha. Ang mga babae, namimili. Wala namang babae na may dala ng sarili niyang gamit. Lola, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Hindi na talaga ako makalakad. Kabataan, napagod ka na. Lola, ako, hindi pa ako nasisiyahan. Henga, buhatin mo si Mocking. Lola, ako ang CEO ng 100 bilyon. Ang sarili mong asawa, buhatin mo. Ano ba ang mahihiya ka? Lola ay binibigyan ka ng pagkakataon. Kailan pa ako naging asawa? Umakyat ka sa likod ko. Ha ha ha. Tita Lynn, pakihugas ng paa ni Ginang. Sige po. Ang misis mo. Ikaw na lang. Mahal, hugasan ko ang paa mo. Ang bilyonaryong CEO ay maghuhugas ng aking mga paa. Masakit pa ba ang mga paa mo? Maayos na, maayos na. Ah, gumagamit din pala kayo ng herbal na damo sa pagbababad ng paa. Akala ko sa Taoyuan Village lang. Ang herbal na damo ay ipinakuha ko kay Libin na kinuha mula sa Taoyuan Village. Kung may gusto ka pa, sabihin mo sa akin. Wala. Hindi ko inakala na siya pala ay mabait. Pagkatapos maligo, humiga na. Ah, dahan-dahan, dahan-dahan. Chuheng, salamat sa pagligtas mo sa akin. At pinayagan mo akong manatili sa bahay niyo para magbuntis. Hindi, tigilan na muna natin ngayon. Salamat. Oo, matulog na. Erya. Muking, bakit ka nandito?
Ikaw at sila ay... Siyempre, ang madam. Mocking, naiinip ka ba sa bahay dahil buntis ka? Naisip ko na humanap ng taong kasing edad mo para maging katulong. Sa mga nakaraang araw, ilang beses akong nag-interview. Si Eria naman, matalino at kababayan mo pa. Kaya dinala ko siya rito. Hindi ko inakala na magkakilala pala kayo. Kaya hayaan mo siyang manatili para samahan ka. Salamat, Lola. Sisikapin kong maging mabuting katulong. Yung ginawa mong paglagay ng gamot isang buwan na ang nakalipas, hindi pa kita nauusig dahil doon. Pero ikaw mismo ang lumapit sa akin. Sandali, Lola. Ang paghahanap ng katulong para kay Muking ay dapat may pinag-aralan, may kakayahan at mabuting pagkatao. Huwag basta-basta kumuha ng kahit sino. Kuya Chu, dahil ako ang may kailangan ng katulong, ako na ang magdesisyon, okay? Kilala ko si Eria, at pareho tayong taga-probinsya. Hayaan na siyang manatili. Sige, susunod na lang ako sa iyo. Salamat, Lola. Salamat, Ginang Muking. Hindi ako ang ginang. Tingnan natin kung ano talaga ang nasa isip mo. Eria, bakit hindi ka na nagtatrabaho sa KTV? Noong araw na dinala ka ni Amo Chu, ginawa niya sa akin iyon ni Amo Huang. Wala na akong hiya na magtrabaho doon. Ang masama ay babalik sa gumawa. Okay ka lang ba? Mukhang hindi alam ni Q Muking ang ginawa ko sa kanya. Ayos lang, ngayon katulong ako sa pamilya Chu. Mabuti naman. Ang swerte mo, hindi ko inakala na mapupunta ka talaga kay Amo Chu. Chu Muching, nasa iyo lang ang lahat ng ito dahil buntis ka sa angkan ng Chu. Dahil ayaw mong maging ginang, ibigay mo na lang sa akin. Bumalik na si Amo Chu. Sasamahan kita sa loob. Muking, Nandito ako si Muking. huwag mo akong iwan. Hindi kita iiwan. Basta't mabuntis din ako ng anak ni Chu Heng. Magkakaroon ako ng pagkakataong maging manugang ng pamilya Chu. Hindi kasi Muking. Muking, huwag kang magkamali ng intindi. Si Amo Chu. Lasing siya. Lumabas ka at ayusin ang kusina. Muking, huwag mo akong iwan. Ayaw ko ng kapatid na babae. Gusto ko si Muking. Hindi ako dahil buntis ka. Kaya kita gusto. Huwag mo akong iwan. Ang bagong dating na kababayan. Lumayo ka sa kanya. Hindi ako kampante sa kanya. Muking, lahat ng meron ka ngayon dapat ay akin. Muking, hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Hoy, tita. Nakuha mo na ba ang gamot? Papadalhan kita ni Jiabao bukas. Itong pokpok na ito, nabalian si Jiabao ng binti dahil sa kanya. Akala niya makakapasok siya sa mayamang pamilya dahil nagdadalang tao siya. Hindi ganoon kadali. Oo nga, hindi madaling makapasok sa mayamang pamilya. Si Muking, napakabait. Hindi siya makakalaban sa kanila. Nag-aalala talaga ako kay Muking. Mapunta siya sa maling daan. Huwag mo akong ibenta. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kinuha mo ang pera ko. Gawin mo ng maayos ang trabaho. Ipaghiganti mo si Jiabao. Wala nang kwentang satsat. Kung hindi mo aalisin ang bata sa kanyang tiyan, hindi ko kayang lunukin itong galit. Eria, sino ang tinatawagan mo sa ganitong oras? Muking, kailan ka dumating? Bakit gabi na may tumatawagan ka pa? Sa isang kaibigan kong Chinese medicine practitioner, bumili ako ng gamot para sa iyo na pampakalma at pampalakas ng pagbubuntis. Talaga? Salamat. Itong pampalaglag. Kahit dumating ang Diyos, hindi mahahanap. Muching, kapag nawala na ang bata, tiyak na hindi ka napapanatilihin ng pamilya Chu. Muking, ito ang ginawa ko para sa iyo. Goto na pampakalma at pampalakas ng pagbubuntis. Subukan mo, bata ka pa. Unang pagbubuntis mo pa lang, sabi ng doktor. Kailangan mong magpahinga at kumain ng masustansya. Subukan mo, mabango. Ang bango. Muching, Sa pagkakataong ito, patay ka na. Muking, kainin mo ito. Niluto gamit ang tuyong isda mula sa inyong probinsya. Ang mga pasalubong na binigay ko sa iyo dati. Itinatago mo pa ba? Oh. Eria, mas gusto ko pa rin ang baryo natin. Ang lasa ng mga pasalubong sa baryo.
Subukan mo rin. Hindi na, hindi na, hindi na. Mr. Chu, ito ang hinihiling ninyong baryo ng Taoyuan, sariwang isda na pasalubong, binili ko na para sa inyo. Ipagluto sa kusina ng lugaw. Ibigay sa misis. Sandali lang. Ipatawag ang 5-star chef. Oka. Masarap. Chu Muching, hintayin mo ako. Si Eria at Jiabao ay nagpamulat sa akin. Dati ang pamilya Chu, nagbigay ng 1 milyon para sa medical expenses. Masyadong maliit pa. Habang pinahahalagahan pa siya ng pamilya Chu, kailangan ko munang mangikil ng pera. Pagkatapos, ipa-abort siya para tuluyan siyang maging kasuklam-suklam sa pamilya Chu. Bumalik ng maayos. Ganyan ka ba? Chiu Muching, ikaw ba ay tunay na anak? Ang nanay mo ang tunay na malupit. Sige, tiya. Tiyak kong pagsisikapan na si Chiu Muching ay pupunta sa iyo ng maayos. Tiya, huwag kang mag-alala. Muking, Tumawag sa akin si Tita San. hindi ko sinabi. Alam niyang nagtatrabaho ako dito. Ay, walang permanenteng galit ang mag-ina. Kapag nag-usap, pamilya pa rin. Kung ikaw ay may ganitong ina, itutulak ka sa kapahamakan. Inang nagtutulak sa iyo na magpakamatay. Muking, huwag kang magmadali. Bakit hindi mo munang pakinggan si Tita San? Muching, alam ni nanay na nakatira ka na sa pamilya Chu. Naisip na ni nanay, ito ang magandang destinasyon mo. Hindi ka pakikialaman ni nanay. Magsabi ka ng diretsuhan. Ano ang gusto mo? Muking, ang kuya mo ay naghahanap ng bahay kamakailan. Pwede ka bang magdagdag ng pera? Sabi na nga ba, hindi ako dapat umasa sa iyo. Ikaw pa ba ang tunay kong ina? Q Muking, kung gusto mong magpakasal sa pamilya Chu, dapat lampasan mo ako. Huwag mong isipin na hindi kita kayang kontrolin. 3 milyon, ibibigay ko sa iyo ang libro ng pamilya. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa mga bagay-bagay mo. Sinasabi ko sa iyo, noong nakaraan, sinaktan ng mga tauhan ni Chu Heng ang kuya mo. Ang 1 milyong pambayad sa ospital ay hindi sapat. Bigyan mo pa ng 3 milyon. Kung hindi, sasabihin ko ang ginagawa mong pagbebenta. Tingnan natin kung gusto ka pa ni Chu Heng. Nanay, bakit hindi ka humingi ng mas marami? Kung humingi ako ng sobra, paano kung ayaw sumang-ayon ng pamilya Chu? Hindi lang pera ang gusto ko. Naintindihan. Sa pagkakataong ito, hayaan nating si Muking ay hindi na makabalik. Magbenta sa labas. Hindi ko sinabi yan. Si San Shen ang nagkalat ng chismis. Muking, huwag kang mag-alala. Kahit na sobra ang sinabi ni San Sao, may punto naman siya. Kailangan mo ng rehistro ng pamilya para magpakasal. At gagastos ka ng pera para makatakas sa ganitong masamang pamilya na pinanggalingan. Hindi ka naman lugi. Lalo na mayaman ang pamilya Chu. Ay, Muching, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Siguradong hindi ka aapihin ni San Shen. Uy, Chu Heng. Gusto kong humiram ng pera sa iyo. Magkano ang kailangan mo? Gusto ko ng 3 milyon. Para saan ang pra? Para tubusin ang sarili ko. At para makalayo ng tuluyan sa pamilyang iyon. Sasamahan kita. Hindi na. Ito ay para magpaalam sa aking nakaraang 20 taon. Ako na lang ang pupunta. Sa wakas, nauto na siya. Narito ang 3 milyon. Eksakto yan. Nasaan ang rehistro ng pamilya? Ma, tingnan muna natin ang pera. Medyo matalino ka pala. Alam mong tingnan muna ang pera. Pero kailangan mong sagutin muna ang isa kong tanong. Hindi ako ang tunay mong anak na babae. Tama ba? Muking, ano ang sinasabi mo? Paano naman si San Shen na hindi ang tunay mong nanay? Chumuching, Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? ako ang kuya mo, siya ang nanay mo. Kaming dalawa, gagawin namin sa iyo ang gusto namin. Ano bang karapatan mong nandito magkalat ng kalokohan? Paano sa mundong ito magkakaroon ng ganitong ina? Hindi siya karapat-dapat maging tao. Ang mga anak na babae ng iba, itinatangi. Ikaw, at siya ginagawa lang akong kasangkapan para kumita. Tama, hindi ako ang tunay mong ina. Inampon kita. Ikaw na pabigat. Wala kang karapatang maging anak ko. Sa loob ng maraming taon, ginastusan kita sa pagkain at inumin. Hindi ba dapat mong bayaran? Sabi na nga ba? Lagi kayong magkakampi simula bata pa. Pinag-iinitan ninyo ako. Q-Muking, pinalaki kita ng ganito. Ngayon, matapang ka na. Gusto mo nang lumaya sa aking kontrol. Managinip ka pa. Gusto mo pang umakyat sa lipunan? Q-Muking, huwag kang masyadong mag-expect.
Wala akong pakialam sa pagiging manugang ng mayayaman. Ang gusto ko ay ikaw ay nasa aking palad at hindi ka na makakatakas. Ang binti ng anak ko ay nagkaroon ng komplikasyon dahil sa iyo. Gusto kitang manatili sa bahay habang buhay na alagaan siya. Tita, ano ang gusto mong gawin? Chu Muching, huwag kang matakot. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam ko na magkakampi kayo. Hindi ba gusto ninyo ng pera? Buksan mo mismo at tingnan. Puro pera ng patay ito. Ano? Ang tanga mo talaga. Nakasulat sa mukha mo ang masama. Paano ko di malalaman? Uy, tita. Nakuha mo na ba ang gamot? Sige, tita. Tiyak kong papapuntahin ko si King ng maayos sa iyo. Gagantihan natin ang kanilang plano para mahuli natin silang lahat. Kaya nung nilagyan nyo ng gamot ang lugaw, alam nyo na pala. Si Chuheng ay sadyang pumasok para pagtawanan ako. Ano sa tingin mo? Noong una, nung inapi ka ni Amo Huwang sa KTV, iniligtas kita pero ipinagkanulo mo ako. Buntis ako. Gumagawa ka ng paraan para saktan ako. New area, ako, King, ano bang ginawa kong masama sa iyo? Dahil alam mo na lahat, bakit ka pa sumama sa akin dito? Kung hindi ako sumama sa iyo, paano natin sila mahuhuli lahat? Ikaw lang mag-isa? Gusto mong mahuli silang lahat? Hindi mo dinala ang pera. Okay lang. Dinaya kita para pumunta ka. Gusto ko lang personal na tanggalin ang bata sa tiyan mo. Sakto. Ang mga perang panglibing na ito ay pwedeng maging kasama niya. Wala na ba kayong paki sa buhay nyo? Dumating ako ngayon hindi para sa libro ng pamilya. Gusto ko lang magtanong sa iyo. Sino ang mga tunay kong magulang? Nasaan sila? Sa totoo lang, noong nakita ko ang ulat nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang, walang dumadaloy sa akin ang dugo ng isang basura na tulad mo. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ibabalik sa iyo. Tama. Hindi ka tunay na anak ko. Ngayon, kayo dapat magbigay sa amin ng pera. Kung hindi, huwag asahan na malalaman kung sino ang tunay mong magulang. Chu Heng, ikaw ay isang bilyonaryong presidente. Ang maglabas ng ilang milyon ay madali lang para sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka magpadala ng tao ngayon para dalhin ang pera sa akin, papasok ang puting kutsilyo, lalabas ang pulang kutsilyo. Gusto ko lang malaman kung sino ang mga tunay kong magulang. Tita, King. Gusto niyang malaman ang kanyang mga tunay na magulang. Ito ang aming impormasyon para sa kaligtasan. Hindi sila nagbibigay ng pera. Hindi nila tayo pinapayagan umalis, huwag sasabihin sa kanila. Matalino ka pala. Kaya sa tingin mo, ang impormasyong ito magkano ang halaga? 5 milyon? Hindi. 10 milyon. Kung hindi kayo magbibigay ng 0 milyon, kahit patayin ninyo ako, hindi ako magsasalita. Pinili ninyo ang lugar na ito. Mabuti naman. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi mo ba narinig? Gusto ng nanay mo mamatay, papanawin ko siya. Muking, mali ako. Nagkamali lang ako. Hindi ko dapat kasama ang nanay mo. Hindi ko dapat sila sinamahan para saktan ka. Magkapatid tayo, di ba? Patawarin mo na ako. Pakiusap, magkapatid. Iyan lang ang iniwan mo sa akin. Hindi ko man lang natikman. Iniimbak ko lang para sa'yo. Muking. Pakawalan mo ako, Muking. Narinig ko gusto mong ibenta ang misis para sa pera ng dote. Gusto mo talaga ng pera, no? Eddie, lunukin mo lahat yan. Susunod ka naman. Sasabihin ko na, Muking. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung sino ang nanay mo.
Sino siya? Noong araw, nagkita kami sa daan. Karga-karga kanya, bagong panganak pa lang. Noong mga oras na yon, ang nanay mo, mamamatay na halos. Siya ang nagmakaawa na kunin kita. Sinabi ko rin sa kanya na taga Taoyuan Village ako, ang address. Pero hanggang ngayon, hindi kanya hinanap. Baka patay na siya. Patay na? Hindi. Sinungaling ka. Kawawa kang tao ka. Paano ka magkakaganyang kabaitan para buhayin ang anak ng iba? Ikaw ang pumatay sa nanay ng misis. Ikaw ang kumuha sa kanya. Alam ko na. Dahil ikaw ay isang human trafficker. Natatakot kang makulong. Kaya hindi mo masabi ang katotohanan, di ba? Huling pagkakataon. Sabihin. O hindi sasabihin. Okay lang. Kung ayaw niyang magsalita, huwag siyang pilitin, malamang ang kanyang anak ay may alam. Mr. Chu, wala talaga akong alam. Wala sinabi sa akin ng nanay ko, Mr. Chu. Ikaw, matandang walang kwenta, ang tigas ng dila mo. Sabihin mo na sa kanila ang tungkol kay Q Muking. Magsalita ka na. Sasabihin ko. 22 taon na ang nakalipas. 2 taong gulang si Jiabao. Noong araw na iyon, bigla siyang nagkaroon ng mataas na lagnat. Nagpatingin sa isang manghuhula. Sinabing kailangan ng isang nakababatang kapatid na babae para maibsan ang malas. Pero ang katawan ko ay nasira na. Hindi na ako makapag-anak muli. Kaya noong araw na iyon, narinig ko na umiiyak ka sa ospital. Noong araw na iyon, sa nursery ikaw lang ang nag-iisang sanggol. Kaya kinuha kita. Kasalanan ko ang pagkakamali. Pero hindi ko talaga alam kung sino ang iyong mga magulang. Muking pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Wala man akong nagawang mabuti. Naghirap naman ako. Patawarin mo ako. Nahihiya ka bang sabihin na naghirap ka? Mula bata hanggang ngayon, lagi mo akong sinasaktan at sinisigawan. Sabihin, saang ospital ba talaga mo ako kinuha? Binibini. Batay sa mga pahiwatig mula sa pamilya Q, nahanap namin ang iyong biolohikal na ina. Nasaan ang nanay ko ngayon? Ayos ba siya? Dalhin mo kami sa kanya. Hindi pa ngayon, hindi ko talaga siya natagpuan. Pagkatapos kong maglabas ng balita, pinuntahan niya ako. Ayaw pa pala ng balay. Makita ang anak niya. Binibini, huwag kayong malungkot, kukunin muna nila ang buhok ninyo para sa DNA test. Sabi nila, magkita tayo dito bukas. Baka hindi siya pumunta. Baka hindi siya iyon. Mocking, huwag kang mag-alala. Maghintay lang tayo ng matyaga. Ang dami ng taon ang lumipas. Hindi niya ako hinanap. Wala na ba siyang pakialam sa akin? Muking, huwag mong isipin iyan. Siguro ang nanay mo nakatira sa probinsya. Wala siyang paraan at kakayahan para hanapin ka. Kapag nakita natin siya mamaya, balak ko siyang dalhin sa pamilya Chu para tumira kasama ka. Sa mga susunod na araw, siguradong, protektahan natin. Hindi ba ito ang pinakamayamang angkansa? Jiang Cheng, si Jiang Jin, ano ang ginagawa niya rito? Maaari ko bang itanong? 20 taon na, Yan Ran. Nay, sa wakas natagpuan na kita. Nay, Nitong mga nakaraang taon, pinahirapan ko ang aking mahal na anak. Narinig ko na ang aking anak ay dahil sa'yo. Si Chu Yeng ay nagdusa ng marami. Simula ngayon, walang sino man sa inyo ang pinapayagan na lumapit sa aking anak. nanay hindi. Sa totoo lang, mabuti naman sila sa akin. Tama naman, Bianan, ang aming pamilya Chu ay palaging itinuturing si Mocking bilang kanilang kayamanan para mahalin. Tigil. Una, huwag mo akong tawaging Bianan ngayon. Pangalawa, ang aking anak ay si Shu Yanran. Yanran. Ang pangalang ito, noong ikaw ay isinilang, ay pinili na ng nanay para sa'yo. Chu Heng. Alam kong napakahusay mo. Ikaw ang pinakamagaling na negosyante sa Jiangcheng. Ayaw kong lumapit kayo sa aking anak, hindi ito dahil hinahamak kita, at hindi rin ito personal. Kung ganoon, hayaan ninyong pakasalan ni Yanran ang pamilya Chu. Bakit hindi? Mabuti naman ang pamilya Chu, pero ang aking anak ay karapat-dapat sa mas mahusay. Dati, wala siyang pagpipilian. Ngayon na nandito ako, ipakikilala ko sa kanya ang marami pang mayayamang binata. Ma'am Jiang, lumabas tayo at mag-usap. Akala ko sapat na kayamanan ng pamilya Chu. Mas mayaman pa pala ang nanay ko kaysa sa pamilya Chu. Naku, hindi ito nasusukat sa pera.
Ang tunay mong nanay ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Sakop niya ang lahat. Kahit ang Chu Group ang no. 1. Sa Jiangcheng, may assets na mahigit 100 bilyon. Ngunit hindi ito maihahambing sa malalim na pundasyon at makapangyarihang angkan ng Jiang. Walang, na hindi pwedeng sabihin sa harap ng mga bata. Ibig kong sabihin, buntis na siya sa anak ni Chu Heng. Hindi mo siya pinapayagang pakasalan si Chu Heng. Ano? Chu Heng, may anak na, paano ka ng ahas? Walang karapatan, inaapi mo si Yanran. Ma, ang totoo, si Mr. Chu, para iligtas ako. Sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong isipin na gamitin ang bata para pilitin si Yanran. Ang aking anak, dahil lamang sa pag-ibig, pumili ng isang lalaki. Yanran, sabihin mo ang nasa puso mo. Gusto mo ba si Chu Heng? Sige, huwag na. Sige, naiintindihan ko na. Ma'am Jiang, dapat mong hayaan si Yanran na magsalita. Sa tingin ko, gusto pa rin niya si Chu Heng. Kapag isang araw, ang salitang gusto, ay masabi niya ng kusa. Hindi ko talaga siya pipigilan, napakasalan si Chu Heng. Pero ngayon, hindi pa siya 100% sigurado kung gusto ka ba niya. Ipapakilala ko sa kanya ang marami pang mayayamang binata. Yanran, hindi kita sasaktan, tingnan mo ang mundo sa labas. May mga pagpipilian, para mas matukoy mo kung anong uri ng tao ang gusto mo. Chu Heng, kung talagang gusto mo, si Yanran natin, tiyak na hindi ka matatalo sa iba. Siyempre, nanay. Ah, sige, mama. Nasaan si tatay? Noong dinukot ka, labis na nalungkot ang iyong tatay. Araw-araw siyang malungkot. Hindi nagtagal, pumanaw siya. Tatay, hindi ako nakaalaga sa iyo noon. Mula ngayon, sisiguraduhin ko na aalagaan ng mabuti si nanay. Shendong, bumalik na si Yanran. Mapanatag ka. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para makabawi sa kanya. Bibigyan ko siya ng pinakamahusay na lalaki sa buong mundo. Kuya, bakit mo siya dinala? Saan nanggaling ang babaeng ito? Huwag mong subukang agawin si nanay at si Chu Heng, ma? Kuya Heng, nandito ka rin pala. Ang debut na ginawa ng nanay ko para sa akin. Uminom tayo noon sa party. Noong si Kuya Heng, pinag-alagaan niya ako. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Noong nag-toast ako sa iyo, Ay dahil sa respeto, wala nang ibang intensyon. Miss Jiang Yu, huwag kang masyadong magalang. ma ito ba ang ate ko? Ha, oo, ito ang ate mo, si Yanran. Yanran, ito ang nakababata mong kapatid na babae, si Jiang Yu. Noong nawala ka noon, inampon ko siya. Ate, simula ngayon, isa na tayong pamilya. Salamat sa mga nagdaang taon na inalagaan mo si nanay. Oo nga, nag-aaral ako sa Jiangda, second year college. Fashion design ang course ko. Saang universidad ka? Bibisita kita. Si Jiang Yu ay nasa Jiangda rin. Ang galing, kagagaling ko lang mag-isip niyan. Paano kaya para kayong dalawang magkapatid ay mag-aral sa iisang universidad? Jiang Yu, buntis na ang ate mo ngayon. Kailangan mong alagaan siya. Buntis? Kaninong anak? Peste kang babae. Buntis ka pala kay Chu Heng. Congratulations, Aid. Oh, sige. Malapit na ang oras. Uuwi na tayo. Handa na ang bahay para sa iyo. Ma'am Jiang Miss, maganda naman ang pamumuhay niya sa pamilya Chu. Hindi na kailangan pang lumipat-lipat. Oo nga. Siya ay miyembro ng pamilya Jiang. Natural na dapat siya manirahan sa bahay ng Jiang. Kung saan siya titira, dapat siya ang magdesisyon. Si Chu Heng ang aking tagapagligtas. Kung hindi ako titira sa pamilya Chu, magiging walang utang na loob ako sa kanila. Si nanay ay kakahanap pa lang sa akin. Kung tatanggihan ko siya, siguradong masasaktan siya. Titira ako sa school. Ang Jiang University, tuwing 4 na taon, ang fashion design competition ay magsisimula na. Nag-sign up na ako dati. Manalo ng malaking premyo ay pangarap ko. Ayokong makaligtaan ang pagkakataong ito. Hindi pwedeng sa school ka tumira. Buntis ka ngayon, maraming bagay ang hindi convenient. Okay lang. Hindi pa naman halata. Hindi mapapansin ng iba. Pwedeng humingi ng turo sa mga guro sa school, maghanap ng impormasyon. Yanran, sama ka na kay nanay pauwi. Bibigyan ka ni nanay ng sariling driver. Tumira ka sa Chu, ako mismo ang magiging driver mo. At mas malapit ang Chu sa Jiang University. Ay, tumigil na kayo sa pagtatalo. Sa tingin ko, maganda namang tumira sa school. Nanay, bukas, titira rin ako sa school. Ako ang magbabantay ate, siguradong panatag na kayo. Nanay, Heng-er, panatag na ba kayo ngayon? Sige. Susunod ako sa'yo. Pero kailangan mo ring umuwi at tingnan. Gusto ko namang umuwi. Pagdating sa school,
Siguradong pahihirapan kita. Gong Jiang, Binibini, maligayang pagbabalik. Binibini. Ito ang aking tahanan. Binibini, ito ang iyong silid. Mula noong isinilang ka, si Gong Jiang ay palaging itinabi ang silid na ito para sa iyo. Mayroon lamang si Gong Jiang ng iyong larawan noong sanggol ka. Tuwing umuuwi siya, pumupunta rito upang tingnan ang iyong mga larawan. At namimiss ka. Yan, Ran. Tuwing kaarawan, si nanay ay naghahanda ng regalo para sa iyo. Si nanay ay laging umaasa na pagkatapos mong bumalik, tiyak na tatanggapin mo ang mga red along ito. Tingnan mo ang mga red along inihanda ni nanay para sa iyo. Gusto mo ba? Miss, ang mga regalong ito ay lahat ni President Jiang na pinili ng maingat para sa iyo. Mahigit 10 milyon ang halaga. Hindi lang ito ang mga regalo. Bago umalis ang tatay mo, nangako ako sa kanya na kapag nahanap ka na, ay ibibigay sa iyo ang kalahati ng shares ng pamilya Jiang. Huwag mong isiping makakakuha ka ng mana. Nanay, hindi pwede. Masyado itong mahal. Hindi ko ito matatanggap. Ikaw ang anak ko, ang tanging tagapagmana ng pamilya Jiang. Kahit gaano kamahal na regalo, ay nararapat para sa iyo. Nanay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, ako ay isang ordinaryong babae lang hindi pa karapat-dapat sa pagkatao ng bilyonaryo. Gusto ko sa sarili kong pagsisikap, pagkatanggap ng pagkilala ng lahat, saka ko tatanggapin ang mga ito. Nanay, Gusto ko ito. Pwede bang ito muna ang kunin ko? Hindi naman ito mahal, di ba? Ang safety lock ay may kahulugan din. Ito ang regalo ko noong ako ay isang taong gulang. Sige. Alam ko na ang anak ko ang pinakamahusay. Sumunod ka sa akin. Ang mga ito ay mga anak ng mayayamang pamilya. Sino ang gusto mo? Pumili ka lang. Hindi nga? Si Q Muking, ang unang bilyonaryo ng Jiangcheng, ang tagapamahala ng pinakamayamang pamilya anak ni Jiang Jin. Naku, wala na. Wala na talaga. Kung sasawayin tayo ni Jiang Jin, ang pamilya mo Chu at pamilya ko, yang wala na talaga. Pinapunta kita para tulungan mo ako mag-isip kung paano ligawan si Muking, hindi para sumigaw ka dito ng walang kwenta. Alagaan mo siya, todo na. Ay, hindi pwede. Kahit anong gawin mong kabutihan sa kanya ngayon, hindi pa rin kasing galing ng sarili niyang ina. Hindi na kailangan ang mga ito. Kailangan kong unahin ang pag-aaral. Mag-focus ako sa paghahanda para sa design competition. Sige. Sige, sa gusto mo. Ito ay papel at lapis na pang-design. Si nanay ay nasa bahay at naghihintay ng magandang balita na nanalo ka ng malaking premyo. Sa oras na iyon, opisyal kong ipapahayag ang pagkakakilanlan mo. Nanay, paano mo nalaman na ang kailangan ko ay ito? Actually, sumasakay ako sa kotse ng kapatid ko pumunta dito. Ay sapat na, hindi mo na kailangang ihatid ako. Gusto lang kitang ihatid. Ang dami mong trabaho, bumalik ka na. Bye. Bye. Mocking. Kuya Jingran, congrats sa'yo. Ikaw ba ay sumali ka makailan sa isang competition? Hoy, huwag ka munang umalis. Sasali ka pa ba sa kompetisyon? Bakit ka bumalik? At ito naman, ang henyo ng paaralan natin, Wen Jingran. Kumusta? Sino ka? Siya ang kuya ko. Kuya mo? Ayokong malaman nila kung sino ka. Sa paaralan, ayokong maging sentro ng atensyon. Kaya sa paaralan, tawagin mo akong kuya. At sa labas, ano? Huwag kang magloko. Kung hindi mo sasabihin, hindi kita papayagan umalis. Seloso. Mocking. Narinig ko na sasali ka sa kompetisyon ng disenyo ng damit ng Jiangda. Kung may hindi ka maintindihan, matutulungan kitang ituro. Ayos iyan. Mayroon talaga akong dapat itanong sa iyo. Sige.
Bakit hindi ka muna bumalik sa trabaho? Ang kuya mo ay unang beses pumunta sa paaralan, mag-iikot lang ako saglit bago umalis. Sa susunod na lang, ililibot kita sa campus ng maayos. Okay lang, mag-iikot lang ako. Mr. Chu, may sekonda minuto na lang bago ang pulong. Kanselahin ang pulong. Maganda ang disenyo. Tingnan mo, ang style na ito, at ito ay dapat mas makitid. oo, ganyan ang ibig kong sabihin. Tingnan mo, ang mga radius, at alignment ng mga linya. Paano naman ang laylayan ng aking damit? Dapat ba? Oo, ito ay talagang maganda ang disenyo. Ah. Kuya, nag-aaral kami ni Mocking. Kailangan ko ng katahimikan. Bakit hindi tayo lumabas muna? Tara, halika, halika. Ako. Sa halip? Hindi naman ako gangster. Para kang artista. Oo nga, ganun talaga. Sabi ko sa'yo, totoo ito. Kung ganon, magbikini ka. Siyempre hindi pwede. Kapag matagal nang nag-aaral, dapat magpahinga. Kung hindi, masisira ang mata mo. Anong ginagawa mo? Nagtatanong lang naman ako. Nagseselos ka? Gusto mong matuto? Pwede akong kumuha ng pinakamahusay na propesor sa bansa para turuan ka na. Si Senior Jingran ay maraming alam. Tungkol sa kompetisyong iyon. Hindi naman sigurado na mas marami siyang alam kaysa sa kanya. Kung handa siyang turuan ako, maganda na iyon. Itong top-level thinking design, ibibigay ko sa'yo. Ang librong isinulat ni Teacher Lee Usiking. Paano mo nakuha iyan? Mahirap itong mabili. Sa totoo lang, kilala ko ang may-ari ng publishing house. Pero ang pirma ni Teacher Liu ay hindi ko nakuha, kaya ako na lang ang pumirma at ibibigay ito sa'yo. Salamat. Maganda ang libro. Uuna na ako, mag-usap kayo. Salamat, Senior. Sa loob ng 30 minuto, ipatawag mo si Liu Siking dito. Kilala mo si Liu Siking. Pwede mo siyang ipatawag. Hindi lang siya ipapatawag, kundi pati na rin pumirma. Sa harap mo para sa'yo. Akin na ang librong ito. Deal. Hindi kita pinaniniwalaan. Bahala ka sa'yo. Hamp. Magandang araw po, Mr. Chu. Ma'am Liu. Fan mo ako. Salamat sa paghanga mo. Ito ang librong nilagdaan ko. Regalo sa'yo. Salamat po, ma'am. Pwede ba tayong mag-picture? Oo naman. I-add mo si Ma'am Liu sa WeChat. Kung mayroon kang mga tanong sa susunod, pwede mo siyang direktang tanungin. Hindi mo na kailangang magtanong sa kung sinong senior. Sana sinabi mo nang kilala mo si Ma'am Liu. Di hindi na ako mang-aabala sa senior. Salamat, ma'am. Huwag kang mag-alala. Si Mrs. sa mga nakaraang araw ay nag-aaral siya ng disenyo ng mag-isa at hindi na pumupunta sa lalaking iyon. Kuya, ikaw pala talaga. Gusto ko lang itanong, ano ang paboritong pagkain ng kapatid mong babae? Ano ang gusto niyang kainin? Ako na ang bahala sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Oy, halika. Sa totoo lang, ang aming binibini ay gusto ng babae. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Ha? Ngayon lang kita nakitang ganito katalino. Salamat po sa papuri, Mr. Chu. Oy, Chu Muching. Ano yung suot mo? Sino ang balak mong akitin? Paano ko to hindi napansin dati? Gumagamit ka ng napakagandang panulat. Sigurado na may matandang lalaki na sumusuporta sa iyo. Kung hindi, sa pamilyang tulad niya, paano siya makakabili ng ganyang kagandang damit? At gumagamit pa ng ganyang kagandang papel at panulat? Ipinapayo ko sa inyo na huwag akong galitin.
Anong damit ang isusuot ko ay kalayaan ko. Anong panulat ang gagamitin ko ay wala kayong pakialam. Nagalit. Tingnan ninyo. Natamaan siya. Bigla siyang nagalit. Hahaha. Sinasabi ko sa iyo, iyan ay bigay sa akin ng aking ina. Ipinapayo ko sa iyo na huwag kang gumalaw. Ang nanay mo ay isang mahirap na tao mula sa probinsya. Kaya ba niyang bilhin ang mga ito? Kahit na kaya niyang bilhin, sa tingin ko, ang pera ay galing sa pagbebenta ng kanyang sarili. Para bilhin iyon para sa kanya. Ang aking ina ay si Jiang Jin. Ang nanay mo na si Jiang Jin? Si Jiang Jin ang namamahala sa Jiangcheng, ang tanging may-ari ng korporasyon. Siya ay may isa lamang anak na prinsesa na nagngangalang Jiang Yu. At ikaw, nangangahas ka pa dito magpanggap na prinsesa? Sira ulo ka ba? Hinahamak mo ako? Sige, atake. Tanga, punitin ninyo. Buwisit, bitawan mo. Buwisit, lumalaban ka pa. Oy, buntis ka nga pala. Sabi mo hindi ka sinusuportahan ng matandang lalaki? Buntis ka na nga sa iba? Sabihin natin sa guro. Huwag kang pumunta. Lumayas ka sa harapan ko. Sasabihin ko talaga sa guro ngayon. Tingnan natin kung alam ng guro. Kung buntis ka baka paalisin ka niya. Umalis na tayo. Wala. Binabalaan ko kayo. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Tigil. Miss Jiang, Okay ka lang? Huwag kang matakot. Huwag mong sasabihin sa guro na buntis siya. Kung hindi, pagsisisihan ninyo. Ad? umalis ka na. Swerte ka ngayon. Gusto kong malaman ng buong paaralan na buntis ka at matanggal ka sa kompetisyon. Nasira na. Itapon mo na. Bibili ako ng bago para sa iyo. Ito ay regalo sa akin ni nanay. Hindi ko ito pwedeng itapon. May isang bagay na hindi dapat ako makialam. Hindi mo ba naisip bakit ang tagal bago ka natagpuan ni nanay? Ikaw, human trafficker. Dahil sa'yo, naubos ang lahat ng resources ng pamilya, pero hindi pa rin kita mahanap. Wala kang balak hanapin si Q Muching at hindi mo rin siya mahal. Ikaw na may mataas na estado. Ang hanapin ang tulad naming maliit na tao. Madali lang naman, hindi ba? Yan, Ran. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Nanay, totoo na hinahanap kita palagi. Nanay, naniniwala ako sa'yo. Sa totoo lang, inampun ako ni nanay noong maliit pa ako. Ang nasa isip niya ay trabaho lang. Sa loob ng maraming taon, hindi ko kailanman narinig na nagbanggit siya sa iba tungkol sa'yo. At hindi ko rin siya nakitang naghanap sa'yo. Binili niya para sa'yo, napakaraming regalo. Kung hindi ka bumalik, hindi ko malalaman ang mga iyon na ang mga regalo ay para sa'yo. Kahit na inampun ako ni nanay, hindi ko kailanman naramdaman ang pagmamahal ng ina. Ang nasa isip ni nanay ay trabaho lang. Siya ay isang taong labis na nagpapahalaga sa imahe. Marahil, inampun ako ni nanay para lang magtayo ng isang imahe ng isang mabuting ina. Marahil, si nanay ay may guilt lang dahil nawala ako. Pero hindi niya ako mahal. Ate, huwag kang malungkot. Tiyak na mahal ka ni nanay. Ikaw naman ay kanyang tunay na anak. Busy lang siya sa trabaho. Nanay, hindi ko sinasadyang makita. Ate, itinapon niya ang regalo mo. Shendong. Ayaw tanggapin ni Yanran ang mga ipinadala ko. Nagagalit ba siya sa akin? Ano ang gagawin ko? Nanay, hindi ba ikaw ang mag-aayos ng blind date para kay ate? Bakit hindi mo na lang ako ang bahala dito? Nagkakasundo naman kaming dalawa. Alam ko si ate, kung anong tipo niya. Ikaw na ang bahala. Q Mo King, maghanda ka na. Bumalik ka na sa probinsya mo. Chumuching. Senior Jingran, ano bang ginagawa mo? Mocking, sa totoo lang, simula nung pumasok ka, nagustuhan na kita.
Uy, ate, Tumigil ka. 2 taon na kitang lihim na minamahal. Hindi ako naglakas loob na sabihin sa'yo. Ngayon, sasabihin ko na sa'yo, mahal kita. Magkasama. Si Jingran pala ay may gusto sa iyo. Siya ang pinakagwapo sa ating paaralan. Pumayag ka na sa kanya. Muching. Sa totoo lang, narinig ko na. Gusto mo rin ako. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtapat sa'yo. Pwede bang maging tayo ngayon? Jingran, ang guwapo mo talaga. Hinahangaan ko ang iyong kakayahan. Pero hindi iyon pag-ibig. Hindi ko kailangan ng tarheta ng mabuting tao. Kailangan ko lang ng isang dahilan. Bakit hindi mo ako gusto? Dahil akin siya. Hindi kanya kapatid. Salamat sa pagsagip mo. Kung hindi, hindi ko alam kung paano tatanggihan. Kung ayaw mo, tanggihan mo ng diretsyo. Simple lang yon, di ba? Huwag na kayong manood. Maghiwa-hiwalay na kayo. Jiang Yu. Kuya Jingran, ginawa ko na ang lahat para tulungan ka. Pero si Q Muching, hindi ka lang niya pinahahalagahan. Niloloko ka pa. Niloloko ako? Sila talaga ay magkasintahan. Pero nagkunwaring magkapatid para lokohin ka. Kinagamit ka lang. At ang maingat mong piniling regalo, itinapon sa basurahan. Kiyu Mocking. Sayang naman, mahal na mahal kita. Magtulungan tayo. Magtulungan? Bakit ako makikipagtulungan sa'yo? Mag-isa ko pa rin, kaya ko siyang mabawi. Ikaw lang? Yung kanina ay si Chu Heng, ang bilyonaryong presidente. Huwag kang mag-alala. Siya ay isang bilyonaryong presidente. Ang nanay ko naman ay isang mayamang negosyante mula sa Jiangcheng. Tulungan mo akong paghiwalayin sila. Si Q Muching ay para sa'yo. Si Kuya Heng ay para sa akin. Nagsiselos ka. Hindi naman. Presidente Chu, sinunog ko na ang banner. Yung hinihingi ninyo dati, Mga materyales sa disenyo para sa beginners. nakuha ko na rin para sa'yo. Disenyo para sa beginners. Mag-aaral ka ng disenyo. Sino ang mag-aaral? Binili ko ito para ibigay sa'yo. Mahalaga ang pundasyon. Presidente Chu, mawawala na ako agad. Oh, talagang nagsiselos ka nga. Gusto mong matuto ng design. Magmakaawa ka sa akin. Pwede kitang turuan. Sinong nagsabing gusto kong matuto? Binili ko ito para sa'yo. Mahalaga ang foundation. Pagbutihin mong patatagin. Sa susunod na design competition, huwag kang matalo. Dahil hindi mo siya gusto. Bakit hindi mo siya tiyak na tanggihan? Sinabi kong gwapo siya. Sinabi kong may kakayahan siya. Lahat yun ay para sa'yo. Ito ang reaksyon ko. Ano, buntis si Kiyu Mocking. Bakit? Nag-aalala ka ba? Huwag kang mag-alala. Aalisin ko ang kanyang anak. Okay lang. Gusto ko lang yung may anak. Yung hindi ko makuha, wala ring makakakuha. Ipagpatuloy mo lang ang persona ni Q Muking na tunay na pag-ibig. Tinanggihan na niya ako. Paano pa ako? Mas mabuti na tinanggihan ka niya. Mas maganda pa ang susunod. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Susunod kayo. Kayo ang makikipag-date kay Q Muking. Ate Jiang, kailangan ba naming magayos-ayos? Hindi na. Kung ano ang normal nyo, yun lang. Tandaan, sabihin kay Q Muking na, inayos ng nanay ko na kayo ang pumunta. Kapag nakikipagkita kami sa babae, laging nasa kama. Sana maganda ang performance nyo. Galingan nyo. Hindi ko kayo pababayaan. lumayas ka. Lumayas. Anong alam mo? Bata ka pa. Bakit hindi ka pa nakakita ng magkasintahan? Ito ang reaksyon ko. Ano? Bakit ka pumunta sa paaralan? Hindi ba dapat ikaw ay sasali sa paligsahan ng mga designer? Nakikita ko. Mahalaga sa iyo ang paligsahan na ito. Inihanda ko para sa iyo ang mga panulat at papel para sa disenyo. Nasa loob ng kotse. Paano mo nalaman na kailangan ko ito? Salamat sa iyo. Ikaw na naman? Ay, Mr. Chu. Ang mga security guard na hinanap mo. Natagpuan ko na sila. Nandito na sila. Tingnan mo. Si security guard, Oo madam, simula nang pumunta ka sa paaralan, si Mr. Chu ay hindi makakain at makatulog ng maayos. Sa gabi, naghanap siya mula sa ating bansa. Ilang nangungunang security guard? Ay, madam, ang pag-aalaga ni Mr. Chu sa iyo ay talagang hindi pa nangyari dati.
Madam, Dapat mong pahalagahan. si Mr. Chu ay isang mabuting lalaki na tulad nito. Lumapit kayo. Simula ngayon, siya ang inyong madam na dapat ninyong protektahan. Magandang araw, madam. Mabuti. Lumayas ka. Galing kami kay Mr. Jiang. Kung walang pahintulot ng ginang, kahit sino ang dumating, hindi pwede. Hey, Ate Jiang. Walang kwenta. Pumunta kayo sa KTV at maghintay. Para hanapin ko si ate. Ako to. Ate, tigilan mo na ang pagpipinda. Sumama ka sa akin para makipagkita sa ilang tao. Inayos ni nanay ang blind date para sa iyo. Oo, malapit na ang competition. Tulungan mo akong tanggihan sila, hindi na ako pupunta. Naku, isang saglit lang. Hindi naman tatagal. Huwag mong sayangin ang pagmamahal ni nanay para sa iyo. Hindi pa ako tapos sa pagpipinta. Hindi na lang ako sasama. Tara na, tara na. Bunso, mali ba ang pinuntahan natin? Maganda, tama. Dito nga, pinapunta kami ng nanay mo para makipag-blind date sa iyo. Oo, ayaw kong maabala ang oras mo. Pinalapit niya kaming tatlo. Ano bang ibig sabihin ng nanay ko? Pinapakilala ako sa ganitong klase ng tao? Hindi ko rin alam. Akala ko, puro gwapo. Magkunwari ka lang, tapos umalis ka na. May gagawin pa ako ngayon. Kung gusto mo, dito na lang tayo. Isang inuman. Dito na tayo. Niloloko mo ba kami? Hindi. Binigyan namin ng respeto ang nanay mo. Naglakbay kami para makita ka. Tapos aalis ka na lang? Palaglagin ang bata sa tiyan niya. Ikaw. Ano ba yan? Anong ginagawa mo? Ano ba ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Jiang Yu, huwag kang matakot. Kuya, tigil na. Siya kasi ay anak ni Jiang Jin, ang chaebol. Kung may masamang mangyari, mahirap iayos. Umalis na tayo. Nakita ko na kinunan ni Miss Jiang ng litrato. Wala na siguro tayong kinalaman. Aray! Aray! Tama na, tigil na ang away. Kasi, sila ay mga panauhing inanyayahan ng nanay ko. Hayaan na silang umalis. Ate, pasensya na. Hindi dapat kita dinala rito. Ate, anong nangyari? Dalhin na si ate sa ospital. Okay ka lang? Okay lang ako. Ano bang ginagawa ng mga bantay na iyon? Ako ang nag-utos na huwag silang papasukin. Wala silang kasalanan. Doktor, kumusta ang manugang ko? Maayos naman ang sanggol, di ba? Ayos lang ang pasyente. Na-stress lang ang pagbubuntis. Basta magpahinga lang siya ng maayos, gagaling din. Pero hindi tama ang posisyon ng sanggol. Pwedeng malaglag ang baby anumang oras. Tandaan mo sa susunod, mag-ingat ka lagi. Yan, Ran. Ayos ka lang ba? Masyadong abala si Mommy sa trabaho. Na-late ako. Nagkulang si Mommy. Sa susunod, hindi nahahayaan ni Mommy na, yang mga lalaking iyon, lumapit pa sa iyo. Ma, sa susunod, huwag mo na akong ipakilala sa mga mayayamang lalaki. Yung mga bagay na wala ako dati, hindi ko na kailangan ngayon. Tara na, Lola. Ma, pasensya na. Ako ang hindi naging maingat. Kaya nasaktan si ate. Hindi mo kasalanan. Ako ang hindi naging mabuting ina. Gumuhit ka, bakit ka tumigil? Bakit ganyan ang suot mo, Junior? Hoy, ginagawa ko ito para sa'yo. 5 araw na lang. Sige, laban lang. Laban. Mag-aral kang mabuti, gumuhit kang mabuti. Alam ko na.
Sa tingin ko, magdagdag ng kaunting alon. Talaga? Sa tingin ko, okay. Magdisenyo ng ibang klase. Iba talaga ang pakiramdam. Ganito. Sa wakas tapos na. Maganda ba? Tapos na. Sa wakas, tapos na. Aba, bigyan mo muna ako ng isang kopya. Pupunta ako mag-print. Hindi pwede. Ano gagawin mo? Obra ni Designer Q. Kailangan kong itago. Mag-aral ng mabuti. Pagmasdan ng mabuti. Para sa susunod. Hangaan mo rin ako. Ang yabang. Ayaw ko. Ito, regalo para sa'yo. May GPS ito. Kahit saan at kailanman. Mahahanap kita ng eksakto. Ikaw ang. Sa buhay ko. Walang hanggang coordinate. Hahaha. Saan mo natutunan ang mga cheesy lines na yan? Ahem. Dapat sa bahay pa ako nag-practice ng ilang beses. GPS? Relong ang bata. Hoy, ibigay mo nga. Bukas na ang kompetisyon. Handa na ba kayo? Ang pinuno ng unang pamilya ng negosyo sa Jiangcheng, dumating na lahat. Ang paligsahan ngayong taon, mukhang magiging kawili-wili ito. Jiang, maligayang pagdating. Pasensya na at hindi ako nakapag-ayuda ng maayos. Hindi po, walang anuman. Ngayon, pumunta ako upang mag-anunsyo ng isang mahalagang bagay. Mr. Principal, maaari ba akong makipag-usap kay Ji Jiang? Alam mo ba kung sino si Jiang? Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Hindi ko sinasabing huwag mong ipahayag. Ayaw ko lang na ikaw ang magpahayag. Ako ang anak mo. Kung ganoon, ang mga hurado ay magbibigay ng marka sa aking gawa ng may pabor magkakaroon ng paboritismo. Ayaw kong manalo ng ganito. Gusto kong umasa sa totoo kong kakayahan. Ang galing ng determinasyon mo. Tama, anak kita. Jiang, ano ang sinabi mo na gusto mong ipahayag? Pumunta ako para pumili ng mga talento. Hikayatin ang lahat na magsikap. Sipo, Jiang. Ay, magsisimula na ang paligsahan. Bakit hindi pa tayo pumupunta? Bilisan. Yang Xiao, nalaman lang namin. Ang kompetisyon sa Jiangda ay laging sponsor ng pamilya Chu namin. Pero si Boss Chu namin ay hindi pa pumupunta. Ano ang kinalaman noon? Sa pagdalo ngayon, nandyan si ate sa kompetisyon. Ang ibig sabihin ni Henga, kung pupunta tayo ngayon, malalaman ng lahat ang relasyon natin kay Mocking. Makakaapekto sa pagmamarka ng mga hurado sa kanya. Hindi ba mas maganda yon? Ang mga hurado ay tiyak na hindi magbibigay ng mababang marka kay ate. Kaya naman, lalong hindi tayo pwedeng pumunta. Muking ay mananalo sa sarili niyang kakayahan. Naniniwala rin ako na tiyak na mananalo siya. Libin, kumusta na ang paghahanda ng mga gamit? Boss, nagpadala na ako ng mga tao para mag-overtime magdamag. Inihanda na matagal na. Sige. Hindi. Ano ang itinatago niyong dalawa sa akin? Binibini USB drive ni Q Muking. Pinalitan ko na. Hemp. Bakit hindi pa dumarating si Chu Heng? Ayaw na ba niyang panoorin ang laban ko? Mga iginagalang na pinuno, mga iginagalang na hurado. Magandang umaga sa inyong lahat. Pakibati natin ang huling kalahok, Chu Muching, para magsalita tungkol sa kanyang disenyo. Malapit na ang magandang eksena. Ano ba ito? Naku, Totoo ba yan? Wow, ang galing naman. Paano mo ginagawa yan? Sa video, siya yun. Hindi ko inaasahan na sa panlabas, mukha siyang innocent. Paano siya nangahas? Ang hiya naman. Hindi ko talaga napansin. Ganoon pala siyang tao. Hindi ko inaasahan. Walang sinuman ang makakapansin. Nag-hire pa ako ng hacker para sa USB na yun maglagay ng virus. Ang video na ito, hindi talaga ito mapapatay. Napakawalang hiya mo. Buong puso kitang minamahal. Nagpunta ka sa KTV at nagloko. Nagbuntis sa iba. At ngayon ay nag-uulat ka pa dito. Wala kang hiya. Senior Jingran, ano ba ang sinasabi mo? Tumigil kayo, manahimik. Yan, Ran. Ano ba ang ginagawa mo?
Hindi ba si Chuheng ang ama ng anak mo? Nanay, huwag nang ipahiya ang pamilya. Tingnan muna natin si ate kung ano ang sasabihin. Ano ba talaga ang nangyayari? Bigyan mo ako ng paliwanag ngayon din. Ewan ko kung anong nangyari. Hindi akin ang USB. Paanong nagkaroon si Jiang Da ng estudyanteng walang hiya na tulad mo? Buntis ka? Ipinagmamalaki mo pa ba? Pinapahiya mo ang paaralan sa publiko? Sinisante ka? Simula ngayon, wala ka ng karapatang sumali sa kompetisyon. Umalis ka agad sa Jiang Da. Principal, hindi po ganyan ang totoo. Umalis ka na. Hayaan niyo siyang magsalita. Hugh King, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Bilang isang estudyante, kung mapatunayang buntis, dapat tanggalin sa paaralan. Maari po bang magtanong, Principal Huang? Anong patakaran ng paaralan ang nagsasabing buntis ay dapat paalisin? Hindi totoo ang mga ipinapakita sa video. Hindi ako nagbebenta ng katawan. Wala akong relasyon kay Wen Jingran. Tinanggihan mo ako dahil buntis ka, di ba? Umalis na tayo. Kapag dumating tayo, nasa podium na dapat si Madam. Para bigyan ng surprise siyang Madam. Tinatanggihan kita. Wala itong kinalaman sa pagbubuntis ko. Ayaw ko lang talaga sa iyo. Kung hindi mo makuha, sisirain mo. Tama ba? Ikaw ba ang gumawa ng mga video na ito? Ikaw ba ang nagkakalat ng chismis? Anong chismis ang ginagawa ko? Bakit? Peke ba ang pagbubuntis mo? Hugh King, inamin mo na ang pagbubuntis mo. Umalis ka agad sa Jiang University. Huwag ka nang magpahiya dito. Iyon ay pagboboses ng artificial na katalinuhan. Hindi mo ba alam? Karapat dapat ka bang maging presidente ng universidad? Ikaw? Oo, buntis ako. Buntis talaga. Diyos ko, buntis talaga siya. Bago pa lang siya pumasok ng kolehiyo, buntis na agad. May mali ba sa pagbubuntis ko? Una, nasa hustong gulang na ako. Pangalawa, tiningnan ko ang mga patakaran ng paaralan. Walang anumang patakaran na nagsasabing, dapat akong paalisin. Dahil sa pagbubuntis, bakit ako dapat paalisin? Buntis ako. Magiging ina na ako. Isang bagay na dapat ipagmalaki. Ano ang kasalanan ko? Ang pagbubuntis ay hindi nakakahiya, pero ang dinadala mo ay anak ng ibang lalaki. Pang-aabuso sa relasyon. Iyan ay nakakahiya. Ang ama ng anak ko ay hindi ibang lalaki. Kung gayon, ipakita mo ang ama ng bata. Lumabas siya para makita nating lahat. Sa tingin ko, ikaw mismo hindi mo alam kung sino ang ama, di ba? Ako ang ama ng bata. Pasensya na. Nalate ako. Ako ang ama ng bata. Si Hugh King ang asawa ko, buntis ang asawa ko. Anong nakakahiya dyan? Paano nangyari iyan? Kayo lang ang nagkalat ng chismis tungkol sa hipag ko. Hindi kami. Sabihin niyo kung sino ang nag-utos sa inyo. Hindi kami. Kayong dalawang gago, pinasasaktan niyo ang ate ko. Dito, dalhin niyo sila. Pahirapan niyo ng tanong. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Yan, Ran. Tiyak na sisiyasatin ko ito. Ibabalik ko ang iyong reputasyon. Principal, maaari na ba akong magpatuloy sa paligsahan? Siyempre, oo naman, Mrs. ng Presidente. Pasensya na. Wala na ang kanyang mga disenyo. Paano siya makakalahok? Sino nagsabing kailangan ng disenyo ang paligsahan? Inutusan ko na ang mga tao. Ang damit na dinisenyo niya, ginawa na. Ito ang kanyang obra. Binibini, pakisuot ito. Ang ganda ng disenyo ng damit. Mas maganda pa ang nagdisenyo. Pinakamagandang disenyo sa buong paligsahan. Kung magbibigay ng mababang marka ang hurado, talagang bulag sila. Kailan ito maaaring i-mass produce? Gusto ko rin ng ganitong damit. Kuya Heng, talaga bang si ate ang nagdisenyo nito? May draft ba na patingin sa akin? Gusto ko lang matuto. Ito ang mga orihinal na draft ng disenyo ng mga kopya. Kung ayaw maniwala, tingnan mo. Ito ay isang hindi pa naganap na patimpalak sa disenyo ng damit. Tawagin natin ang mga hurado para magbigay ng marka. Lahat ay perpektong marka. Pinakamataas na marka sa kasaysayan na likhang disenyo. Pinabati kita, kaklase, Hugh King. Nanalo sa Jiangda 2024 kampeon ng patimpalak sa disenyo ng damit. Binabati kita, natupad na ang pangarap mo. Buti na lang nandito ka. Mahal kita. Tahimik ang lahat. May sasabihin si pangkalahatang tagapamahala Jiang. Tawagin natin si pangkalahatang tagapamahala Jiang. Seryoso akong mag-aanunsyo ng isang bagay. Siya ang anak kong nawawala ng maraming taon.
At siya rin ang tanging tagapagmana ng pamilya Shu. Sa hinaharap, kung sino man ang manggahas na mga api sa kanya, iyon ay ang makipag-away sa pinakamayamang angkan sa Jiangcheng, ay hindi makakalampas. Miss Q, mali ako. Wala akong mata. Patawarin mo na ako ngayon. Tama si Yanran. Tulad mo, isang taong ganito, ay hindi talaga karapat-dapat maging presidente ng universidad. Hindi karapat-dapat sa iyong posisyon. Ikaw ang peste ng paaralan. Tinanggal ka na. Umalis ka agad sa Jiangcheng. Maawa ka sa akin ngayon. Pangkalahatang tagapamahala Jiang. Wag po. Yanran, kahit anong tingin mo sa akin bilang nanay, kung anong uri ng tao ako, gusto kong sabihin sa iyo, sa mga nakaraang taon, talagang lagi akong naghahanap sa iyo. Ikaw palagi ang taong pinakamamahal ko. Sige, ngayon oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Nakuha mo na ang pagkilala ng lahat, ang regalo ng nanay para sa iyo, at ang kalahati ng bahagi ng pamilya Jiang. Kailangan mo nang tanggapin. Totoo ba? Ang yaman naman. Magkano ba ang bahaging ito? Kalahati? Miss, ito ang kalahati ng bahagi ng pamilya Jiang. Mangyaring tanggapin ninyo. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tagapagsalita ng pamilya Jiang. Kapag nagretiro na si pangkalahatang tagapamahala Jiang, ikaw na ang magiging pinuno ng pinakamayamang angkan sa Jiangcheng. Binabati kita ate. Sana suportahan mo ako sa hinaharap. Ito ay regalo ng nanay mo, tanggapin mo. Salamat, nanay. Dusk. Gawin natin ang plan B. Sige, magpapalit ako ng damit. Ate, tutulungan kita. Sabay tayong pumunta. Hindi mo inaasahan, Chu Muching? Bumalik kami. Jiang Yu, ikaw pala ang nananakit sa akin. Ngayon mo lang na-realize? Medyo huli na, di ba? Isang taong tulad mo ay karapat-dapat kay Chu Heng at pagmamahal ng nanay? Matagal na siyang wala, bakit hindi pa siya bumabalik? Nawawala si Miss Xiu. Nawawala si Ginang at si Miss Jiang. Malamang na dinukot sila. Magpadala agad ng mga tao at hanapin ng lubusan. I-block agad ang Jiangcheng University. I-block ang Jiangcheng. Halugugin ang lahat. Hanapin ninyo sila kahit anong mangyari. Opo. Ang relo ni Muking, pwedeng itrack ang lokasyon. Sa loob ng 20 taon, ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang tumulong sa pag-aasikaso ng mga negosyo ng pamilya. Bakit pagbalik mo lang, lahat ng ito ay ibinigay sa iyo? At si Chu Heng, bakit ka nagbuntis sa kanya? Siya dapat ay akin. Ngayon, inagaw mo siya sa akin. Ngayon, ikaw at ang iyong anak, sabay kayong pumunta sa impyerno. Baliw ka. Muntik mo na kaming mapahamak. Kinidnap namin siya para lang makakuha ng pera at tumakas ng malayo. Hindi para patayin siya. Tama, Binibini. Ayaw na naming mang-istorbo sa pamilya Jiang at Chu. Patayin ninyo siya agad. Walang problema. Pero magkano ang ibibigay mo? Kung ang perang ibibigay mo ay mas mataas pa sa pantubos ng pamilya Jiang at Chu, Pera lang naman. Marami akong pera. Ma'am Jiang, ang video sa USB na imbestigahan na namin, si ikalawang Binibini ang kumuha ng tao. Gumamit ng AI para sa boses at pinalitan ng USB ng panganay na Binibini. Pinaghihinalaan ko na baka si ikalawang Binibini ang kumidnap sa panganay na Binibini. Oo, nakalocate na dito sa bodega na malapit umalis na agad. I-freeze agad ang mga assets ng ikalawang Binibini. Lahat ng assets. Huwag mong hayaang umupa siya ng mamamatay tao para patayin ako. opo. Kung may pera ka na ibibigay sa amin, si Q Muking, bahala ka sa kanya. Kung wala kang pera, sumunod ka sa nanay mo at humingi ng pera. Ano ang account number? Lahat ng assets niyo ay na-freeze na. Nalaman ba ng nanay mo? Nay, kami ng ate ko ay dinukot. Humihingi sila ng pera ngayon. Nasaan kayo ngayon? Magkano man, ibibigay ko. Bigyan niyo kami ng 100 million na cash. Kailangan naming makuha ito sa loob ng 30 minuto. Kung hindi, papatayin namin sila. Sige, ibigay mo ang telepono kay Yanran. Kailangan kong tiyakin na buhay pa siya. Nay, iligtas mo ako. Iligtas ang nanay ko. Ang oras ay hindi naghihintay. Kung hindi makuha sa loob ng kalahating oras,
Huwag mo nang asahan na marinig ang boses niya. Bilisan mo. Chuheng, hinihingi nila ang pantubos sa akin. Mangungulekta ako ng pera para maantala sila. Ikaw, umaksyon ka ayon sa sitwasyon. Gaano pa katagal bago dumating? Darating na agad. Hindi pwede. Hindi siya dapat mabuhay. Hoy, hindi pa dumating ang pantubos. Hindi mo siya maaaring galawin. Kung mabubuhay siya, hindi na ako makakabalik. Patayin mo siya agad. Gamitin mo ako bilang hostage. Ibibigay sa inyo ang lahat ng pantubos. Kung mag-iingay ka pa, babarilin kita. Na-freeze na ang mga ari-arian mo. Tiyak na natuklasan ng nanay mo na ikaw ang kumidnap, kaya niya na-freeze ang mga ari-arian. Sa ganyan mong itsura, karapat-dapat ka bang maging hostage? Itali mo siya. Babaguhin ko na ang oras. Ihatid mo ang pera sa loob ng 10 minuto. Gawin mo na. Ayos ka lang ba? Ayos lang, hindi ako natamaan. Yanran, ayos ka lang ba? Ma, ayos lang ako. Pati ang bata ayos lang. Ayos lang, mabuti naman. Itinuring kitang sariling anak na babae. Ganyan mo ako ginawan. Dapat ay ibibigay ko pa sana ang kalahati ng bahagi ng pamilya Shu para sa iyo. Para sa inyong dalawang magkapatid na pamahalaan ang pamilya Shu. Pero ito ang ginawa mo. Inay, nagkamali ako. Ako ang nanakit kay ate. Ako ang laging nag-uudyok na paghiwalayin kayo, inay. Huwag mo akong tawaging inay. Mula ngayon, hindi na tayo mag-ina. Inay, pasensya na. Mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Hindi kita sinisisi, anak, inay. Tatanungin kita, gusto mo ba si Chuheng? Gusto ko. Salamat sa iyong patuloy na pagsama at pag-aalaga kay Yanran. Mula ngayon, gusto mo bang patuloy siyang bantayan? Oo naman, Bienan. Lumuhod, maging mabait ka. An-an, tingnan mo kung sino ito. Si tatay, mahal kayo ni tatay. Pingping at An-an. Ang tagal na kayong kasama ni mommy. Ngayon, ako naman ang sasama sa inyo. 321 talong. Alis na ako. Bye. Malapit nang matapos ang graduation photo. Bakit wala silang isa man na dumating? Nanay, Dumating na kayo. Halika, yakapin ni nanay. Bumaba ka muna, mahal, may sasabihin si tatay kay nanay. Muking, pakasalan mo ako. Malaki na ang anak natin. Hindi ba ako papakasal sa'yo? Asawa, may utang pa akong kasal sa'yo. Maligayang bagong kasal. Sana'y magkasama habang buhay. Talong. Yehe.